Okay, I want to make a quick vlog regarding sa sinasabi nila, sino ba yung blessed? Uy, nakaka-bless ka naman, o di ba? Maganda 'yon. Tapos sinasabi mo, uy, marami kang blessing. Maganda rin 'yon. Pero kasi ito po don't get me wrong. Ang salitang blessing, I believe, sa akin lang naman po ito I believe ito po ay exclusive sa mga born again Christians. Well, paano ko po nasabi yan? Aralin nating mabuti. We are blessed because of Jesus. Ngayon, yung mga unbelievers po, sila po ay may mga pagpapala rin, pero ang tawag po roon ay natural na lumalabas na mga efforts nila. Ito po ay, galing pa rin po sa Diyos yon, galing pa rin po sa Panginoon yon, pero hindi po natin matatawag na blessing yon dahil sa totoo lang po, maniwala po kayo sa hindi, apart from Christ, you are not blessed. You are still a curse. Di po ba? Ngayon, ano po yung mga yon? Kasi masipag po sila. Di po ba? May mga pangarap sila. So, masisipag po. Kasi sabi po ng Bible, kung tutuusin, mas tuso yung mga unbeliever kaysa sa mga believers. Tayo medyo, medyo talagang tinatawag tayong mga nakadepende lagi tayo sa Bible. Nakadepende tayo sa Panginoon. Wala tayong pakialam sa pakikipagpaligsahan sa mundo. Don't get me wrong, nakalagay po sa Bible, pinagpapala ng Diyos ang lahat. Jesus blesses everyone. Nandoon po yon. Pero yung salitang bless, I believe applied lang yan sa Kristiyano. Kasi ang blessing po talaga, yung talagang kahulugan ng blessing ang sinasabi ko. Now, yeah, you can say sa ibang tao, God bless you, ako ginagawa ko po yon. Pero yung totoong meaning ng bless sa mga Kristiyano lang po yon. Dahil nangyari po ang blessing, makinig po mabuti, nangyari ang blessing nang mamatay sa krus ang Diyos anak, ang God of gods na matay sa cross. Hindi po siya namatay na parang natural na tao. Ibinigay niya yung espiritu niya. Bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Kaya ibinigay niya ng kusa. Nasa Bible po yan. Kaya doon po nagsimula yung blessing nating mga tumanggap sa Kanya. Nung namatay siya 2,000 years ago, hindi pa tayo lahat isnisilang. Di po ba? Pero dahil siya ay Diyos, habang nakabayubay siya sa cross, nakita niya na sino ba yung mga mananampalataya sa Kanya. Yan po ang power ng predestination. I believe in predestination. I believe we are predestined, no? Mula pa, bago pa lalangin ng God of gods na si Jesus ang mundo, nakita na po niya sino yung mga maboborn again. Diba? So, napakaganda. Alam po ba ninyo, minsan wala akong ginagawa. Iniisip ko lang, Lord, ipakita mo nga sa akin. Pero hindi ko talaga matarok. Hindi ko talaga matarok. So, ang gagawin ko na, Lord, Amen. Thank you for choosing me. Ang pinakamagandang masasabi natin, Lord Jesus, thank you. Dahil kahit hindi ako karapat-dapat, pinili mo ko na magmana ng buhay na walang hanggan. Not because of me, but because of you alone. Yan po ang tunay na blessing. Kaya sabi ko, if you are a born-again believer of the Lord Jesus Christ, you are truly blessed. Okay, parang din lang po malito. Sige. We are the ones who are truly blessed. We who receive Jesus as personal Lord and Savior. That's why if you're not yet a subscriber of this channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, share this video, share the wonderful love of the Lord Jesus Christ. Tandaan po ninyo, if you're a Christian, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, you are blessed already. At yung ibang mga lumalabas na mga manifestation na yan, part lang po yan ng blessings mo. Dahil sa totoo lang po, you are blessed already as a whole package na yan. Kaya ang blessing mo habang lumalakad tayo dito sa mundo, ito po ay hindi mapipigilan na magmanifest at magmamanifest. Makikita ng mga unbelievers na tayo ay iba. Tayo ay may ningning sapagkat ang kaningningan natin ay walang iba kundi si Jesus. Thank you po sa inyong panonood at pakikinig, and as always and forever, Jesus, the one who truly loves us all.